Nagpadagdag nga ng 4 na unit si client, kaya ngayon ay kukunin na namin. Dahil ilalagay daw nila ito sa pangalawang branch nila. Mapapasana all ka na lang talaga. Sila nga yung unang client namin na nag-avail ng all brand new piso. Kaya naman kukunin na namin ngayon ang kanilang mga unit. At ito na nga, ibabayad na ang dinown sa amin. Parang dumaan lang talaga sa amin yung pera, hindi man lang nagtagal. Parang relasyon lang yan, hindi tumatagal. Hugot yarn. Kung makikita niyo yung box na yan, mga bakla, yan ang hinahawakan ko sa likod ng motor. Halos hindi na nga ako makita sa laki ng box na yan. Syempre, sa ngalan ng negosyo, titiisin ng lahat sa hirap at ginhawa. Hala siya, daming hugot. Ganun talaga pag gusto mong kumita. At syempre, gaya ng dati mga kapiso, kailangan nating buksan yan mga bakla. Baka mamaya iba to ang laman niyan. Dahil nga sa online namin yan ino-order. Pero nagpunta naman na kami sa physical store nila, kaya alam namin at tiwala naman. Pero iba pa rin yung i-check natin lagi para naman makita natin kung may mga sira. Para naman ma-inform natin agad si supplier. Kung may sira o basag ang mga monitor. Para naman pagdating kay client ay ayos na agad ang problema, hindi tayo mapapahiya. Since technician at builder nga ang asawa, ay may mahalaga akong tanong sa kanya. At ito nga ang tanong ko sa kanya. Bakit maraming PisoNet at simple lang ang sagot niya sa akin. Wala silang mga stable na technician. Dahil nga siguro nabili lang nila online ang mga unit nila na PisoNet. Meron kasing mga reason at instances kung bakit nagsasara ang isang PisoNet. Una ay wala silang technician. Pangalawa ay wala silang masyadong idea sa PisoNet business. Napakahalaga kasi sa ganitong business na meron kang technician. Dahil sila lang ang nakakaalam kung anong sira ng unit mo. As a helper ng asawa ko ay meron kaming na-encounter na PisoNet business owner na nagsasara dahil wala silang technician. Dahil dito sa lugar namin ay napakahirap humanap ng mapagkakatiwalaang technician. At neto nga lang nakilala ang asawa ko sa pagbibuild ng PisoNet. Kaya naman maraming client ang nagpabuild sa kanya. Dahil nga daw malapit ang builder, agad-agad silang mapupuntan kung may sirang kanilang unit. So tama nga naman talaga yung ganitong mindset. Kaya naman si client ay nagpabuild ulit ng 4 unit. Para nga daw ito sa second branch niya. Kaya naman hinahanda na namin ang kanilang mga unit. Para kinabukasan ay pwede na itong i-deliver. So ito na nga ang kanilang mga unit. Ang gaganda at wala namang mga sira. Dahil nga sa LBC ang aming courier. Syempre mga bakla, alam na natin na mahal talaga ang shipping. Kesa naman mura ang shipping, pagdating sa'yo basag-basag na. Nalugi ka na, napahiya ka pa kay customer. Kaya naman kahit konti lang ang tubo namin, go. At habang nag-unboxing nga kami, merong isang makulit na pusa. Nakiki-unboxing din. At ito na nga ang kanilang unit opak. Ang ganda ng kanilang RGB na may ilaw-ilaw. Pampakit talaga to sa mga bata. Para naman feel na feel talagang gamer sila. Ang sarap talaga maging bata, no? At kinabukasan nga, i-deliver na namin para magamit. Nasa kalagitnaan na kami ng lugar na pupuntahan namin. Ay siya namang bumuhos ang ulan mga bakla. Hindi ko alam kung signs ng blessings or wag ng tumuloy. Wag ganun, nagkataon lang naman. Mabuti na lang bago bumuhos ang malakas na ulan ay meron kaming nasilungan. Dahil sabi ko sa asawa ko ay ingatan na wag mabasa ang mga box ng mga unit. Thank you Lord at nakarating din kami sa aming pupuntahan. At ito na nga, magse-set up na kami ng mga unit. Una nga, ibinutasan niya muna para mailagay niya ang kanyang mga wire. Na nagko-connecta sa monitor, CPU at coin slot. Nagkamali pa nga si client dahil wala ngang extension. Wala siyang nilagay na saksakan sa bawat unit. Napakaliwalas at presko nga dito sa lugar na ito. Dahil nga open ang kanilang area at kahit hindi ka na mag-electric